Meron po kasing mahilig ding manood ng mga vlogs ko, pero after niyang mapanood ng vlogs ko, ay gumagawa din siya ng sarili niyang vlog at sinasabi pong mali yung aking mga sinasabi. Pero pinagtatawanan po niya yon. Ang sabi po niya, hindi daw po totoo yon na kapag inilagay mo sa neutral ay lalong masisira ang automatic transmission. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa ilang klase ng transmission. Ito po ay yung dual clutch transmission, traditional automatic transmission at manual transmission. Ngayon ito mga kapatid, taas ang kamay ng marunong gumamit ng manual transmission. Kung hindi ka man gaanong marunong gumamit, taas mo pa rin po ang kamay. Kaya lang di ko naman nakikita. Okay, ito na lang. Sagutin nyo po yung tanong ko tungkol po dito sa paggamit ng manual transmission. Halimbawa po mga kapatid, stop and go ang traffic at ang gamit mo po ay manual transmission na sasakyan. Ano ba ang ginagawa mo? Ikaw ba yung kaliwang paa mo ay nakaapak na sa clutch at tuwing abante, binibitawan mo lang ang preno at aapak ka ng konti sa accelerator. Tapos kapag stop na naman, ididiin mo lang yung clutch, apak ka ulit sa preno. Hindi mo na inaalis yung paa mo diyan sa clutch. Ang tawag doon ay clutch driver. Ngayon, kapag paakyat, naku, ito kasi yung medyo natatakot ka na baka mamaya umatras ka. Di ba? Baka mamaya pag bitaw mo nung clutch, pag cambio mo na naman ng primera at segunda, baka mamaya biglang umatras kaya natatakot ka. Tinitimpla mo na lang ngayon yung clutch mo. Habang ikaw ay nakahang, hindi mo na binibitawan yung clutch mo, naka-accelerator ka, yan yung tinatawag na tinitimpla para hindi ka umatras. Yang bang ganyang pagmamaneho ay makakatulong, makakabuti ba yan sa inyong clutch? So habang iyan ay iniisip nyo kung ano ang kasagutan, ipapaliwanag at isi-share ko po sa inyo ang ilang mga bagay tungkol po sa dual clutch transmission at sa traditional automatic transmission. Meron po kasing mahilig ding manood ng mga vlogs ko, pero after niyang mapanood ng vlogs ko, ay gumagawa din siya ng sarili niyang vlog at sinasabi pong mali yung aking mga sinasabi. Dahil nga po isineshare ko sa aking mga vlogs na kapag ka ikaw ay nasa stop and go na traffic, ilagay mo lang sa drive ang iyong cambio, apakan mo lang ang preno at every time na aabante ka, i-release mo lang ang preno at kung halimbawa hihinto na naman dahil stop and go nga, apakan mo lang ang preno. So drive, brake, release brake, drive, release brake. Ganun lang po ang sinasabi ko. Sabi ko nga, huwag nyo nang ilagay sa neutral. Dahil mas makakapagbigay ng haba ng buhay sa isang transmission kapag ka ikaw ay nakadrive dahil nakapreno ka, lahat yon ay nakahinto. Marami po akong explanations tungkol po dyan sa mga bagay na yan. Ginamitan ko pa nga yan ng 2 electric fans, mga kapatid, pero pinagtatawanan po niya yon. Ang sabi po niya, hindi daw po totoo yon na kapag inilagay mo sa neutral ay lalong masisira ang automatic transmission. Nako, napakalino ng paliwanag ko dyan. Hindi ko rin naman talaga sinabing yon ay masisira. Pero may mga factors na makapagbibigay ng problema kapag lagi mong ginagawa yon yung drive, neutral. At sabi ko nga, kung talagang ang ATF ng automatic transmission mo ay talagang wala nang kwenta dahil nasunog na. Kapag kaya na ilalagay mo sa neutral, paikot-ikot lang yan. Habang ginagamit mong sasakyan mo, habang ikaw ay nakaparada na lang or nakapark ka, paikot lang yung mga pyesa sa loob. At kung wala nang kwenta ang iyong automatic transmission fluid, siyempre, masisira talaga ang transmission mo. Parang makina lang yan. Kapag hindi ka nag-change oil sa loob ng 2 taon o 3 taon, masisibak yung makina mo. Ganun lang kasimple yun. Pero meron po akong explanation dyan. Panoorin nyo po yung ilang mga vlogs ko. Anyway, ganito po yan mga kapatid. Sa usapang transmission, mapa manual transmission, mapa automatic transmission, yung traditional, pati yung mga CVT na yan, pati yung mga DCT na yan, kung hindi ka mekaniko, mahihirapan ka talagang intindihin yan. Hindi pwedeng magbabasa ka lang ng mga vlogs ng iba or panunuorin mo yung mga vlogs ng iba at eto, gagawa ka na ng sarili mong vlog. Kailangan intindido mo kung paano gumagana talaga yung lahat ng mga transmission na yan. May mga iba't ibang klase sila ng paggana. Hindi sila pare-parehas. Kaya dapat, pag-aralan mong mabuti, kung ikaw ay mekaniko, pag-aralan mo ng mabuti yung operation ng automatic transmission. Maraming klase yan. Mayroong automated manual, yan nga yung DCT, pati yung AGS, at iba naman tong traditional na automatic transmission. Ngayon, ito po mga kapatid, tungkol po dito sa DCT. Ang DCT po ay dual clutch transmission. Yan po ay manual transmission na ginawang automatic ang pag-shift, ang pagkakambyo,
ang pagka-clutch. Pati yung gana niyan ay akala mong gumagamit ka ng isang manual transmission, pero less yung paggamit mo ng clutch pedal. O, yan, ha? May clutch yun. Dalawa nga ang clutch nun, dalawang pressure plate nun, dalawang release bearing nun, at dalawa rin ang clutch fork. At dalawa rin yung pinaka-importante dun, yung servo motor. Yun ang buhay nun. Pati yung ECU, pati yung kanyang computer box. Ang DCT transmission po ay mayroong servo motor. At yung servo motor na yon, iyan yung parang paa natin. Kailangan gumana siya sa pagtitimpla ng clutch at siya rin mismo ang nagpapalit-palit ng kambyo. Kasi sa DCT po, meron siyang odd and even gears. So sa odd, yan yung 1, 3, 5, 7 na mga gears. Isang servo motor po yan. Ngayon, dito naman sa even, 2, 4, 6 na mga gears, iyan naman ay isang motor din. Ngayon, yung motor na yon, ang trabaho niya ay engage niya yung clutch at siya mismo ang nagtitimpla ng clutch. Paano ba yung nagtitimpla ng clutch? Halimbawa, naka-manual ka. Ito, pag-usapan natin yung manual. Aabante ka, primera. Yung ba, ilalagay mo lang yung cambio mo kagad sa primera? Hindi. Hindi papasok yun. Bag-iingay yung kaganon yun. So, ano gagawin mo? Aapakan mo ngayon yung clutch. At sa pag-apak mo ng clutch, bibitaw ngayon yung clutch lining doon sa clutch assembly, bibitaw siya doon sa flywheel, bibitaw siya sa pressure plate. Kasi nga, inapakan mo ang clutch, ang pressure plate, uurong yung plate na yon at hindi na ngayon nakakapit yung clutch lining doon sa dalawang plate na yon, sa flywheel at sa pressure plate. Makakakambyo ka ngayon dahil hindi umiikot yung main drive. Makakakambyo ka. Dahil inapakan mo yung pedal ng clutch. Ngayon, kung ikaw ay naka-DCT, sino ngayon ang gagawa nun? Dahil sabi ko nga, ito ay mayroon ding ganong mga pyesa. Meron siyang clutch lining, meron siyang pressure plate, meron siyang release bearing, meron din siyang clutch fork. Sino ngayon ang gagawa nung trabaho nung paa mo? Wala siyang clutch pedal. Sa DCT, ang nandoon lang ay yung brake mo at yung accelerator. Kasi nga automatic siya, automated manual. Sino ngayon ang gagawa nun? Yung pong servo motor. Yung motor po na yon ang magiging paa, ang magiging hita mo, ang magtitimpla ngayon ng clutch fork. Kaya nga dalawa yun eh. Kaya nga sa DCT, nauna yung D. No, dual. So, bawat clutches doon ay dalawa ang pamilya sa loob ng transmission na yon. So, yung isang rotor doon, halimbawa, inilagay mo sa primera, timplado niya ngayon yung dikit nung clutch lining at saka nung pressure plate. Halimbawa, sinabi ko na kapag ikaw ay nasa traffic, ilagay mo lang sa drive, apakan mo lang ang preno. Sa DCT po, ganito. O, pakinggan niyo pong mabuti ha. Yung nanonood sa akin na kinokontra naman yung mga sinasabi ko, pakinggan mo tong mabuti para malaman mo kung paano nagtatrabaho ang dual clutch transmission. Kapag ikaw ay naka-DCT at inilagay mo sa drive, siyempre dapat nakapreno ka. Yung brake pedal mo na yan, apakan mo yan ng todo. Dahil sa DCT po, pag inapakan mo ng todo ang brake pedal mo, di-disengage ngayon yung clutch. Disengage, ibig sabihin, magkakalayo yan, hindi siya nakadikit. Pag inapakan mo ng todo ang brake pedal mo, nakapreno. At yung brake pedal na yon, magsesend siya ngayon ng information doon sa computer box, pati doon sa ECU ng engine, na ikaw ay nakapreno, kaya di-disengage yun. So, good as yun ay walang engagement talaga. Hindi siya gagana. Pero, kapag bibitawan mo ngayon, ng dahan-dahan yung preno mo, para ka ngayong nagka-clutch, yung paa mo, dahan-dahan mo ring inaalis sa brake pedal. Kaya ang nangyayari dito sa DCT, yung clutch pedal saka yung brake pedal, halos nagkakaroon sila ng similarity sa trabaho. Kasi habang binibitawan mo ngayon, yung brake pedal, rumirehistro naman yung pagbitaw mo na yon, lamang meron yung variable resistor na nagsesend ngayon ng information doon sa computer box na binibitawan mo na unti-unti yung clutch. Ngayon, ang mangyayari doon, a-adjust ngayon. Itong motor, kung halimbawa nasa primera yon, a-adjust ngayon yung motor ng add gear na yon at unti-unti niyang ikakapit yung clutch lining doon sa pressure plate. At kapag binitawan mo na ng todo ang preno mo at naglagay ka ngayon ng accelerator, abante ka na. Ang kagandahan kasi sa DCT, dahil nga dalawang set yan ng clutch lining, nakaabante ka na ngayon sa primera, gumagana na yung segunda mo. Andyan na, nakahalos nakalapat na siya. At once ngayon, na-reach niya na yung tamang speed, kung kailan ngayon, magsishift sa segunda, gagana ulit ngayon yung motor na yon. Ididikit niya ngayon yun. Yung segunda, ididikit yung tersera, ididikit yung kwarta,
ididikit yung kanta, sixta, seventa, lahat. Ganun po ang trabaho at pabalik-balik yun. Ngayon, napakalaki ng trabaho nung dalawang servo motor po na yun. Yun yung parang paa natin na dumidiin sa clutch at nagre-release sa clutch. Ngayon, pinagsama ngayon yung trabaho ng preno at ng clutch sa isang pedal. Kaya nga po lagi kong sinasabi na halimbawa, naka-stop ka sa traffic, tapos aabante rin naman yan in a while. Sabi mo, 30 seconds, 1 minute, or sabihin mo na kahit 2 minutes, nakaapa ka lang dun sa preno, idikit mo lang ng todo, idiin mo lang ng todo, naka-disengage po yung primera mo dun. Wala talagang nagkikiskisan doon. Walang magiinit doon dahil iyon ay naka-disengage. Pero ang isang pwedeng makasira sa yung DCT ay ganito. Halimbawa, umaabante ka. No? Binibitawan mo ngayon yung preno mo ng dahan-dahan. Diba? Dahil dahan-dahan din naman yung abante. Yan ang isa sa pwedeng makasira sa DCT mo. Dahil iyon yung tinitimpla mo yung clutch. Sabi ko nga sa inyo, yung brake pedal saka yung clutch pedal, halos parehas sila ng trabaho. Ngayon, kung halimbawa patag lang yan, halos walang problema na gumagapang-gapang siya. Pero mas malaki ang ibibigay na problema dyan kung halimbawa paakyat. Ito yung tanong ko sa inyo kanina doon sa umpisa ng ating vlog. Halimbawa paakyat ka, tinitimpla mo yung clutch saka yung acceleration mo dahil nga baka ikaw ay umatras. Isa rin yan sa pwedeng magbigay ng problema sa inyong DCT. Kasi po talagang merong slide yun. Kasi nga tinitimpla mo. So, yung motor, yun ang nagiging trabaho niya. Kung gaano kataas ngayon yung preno mo, inangat mo yung paa mo at idinidiin-diin mo yan dahil tinitimpla mo, nagbibigay ka ngayon ng accelerator, yan ang madaling sisira sa inyong DCT. Kaya kung halimbawa, nakabitin ka, paakyat, ay pumreno ka na lang muna. Di ba? Preno mo na lang yan. Ngayon, pag umabante yung nasa harapan mo, sige, bitawan mo ngayon yung brake mo, iabante mo, aabante yan. Kaya hindi rin po mabuti sa isang DCT transmission yung ginagawa mo, yung parang ginagawa mo sa traditional na automatic transmission. Sa traditional na automatic transmission, kahit ibitin mo yan. Halimbawa, paakyat ka, nakalagay ka sa drive, o binibitin-bitin mo, walang problema. Bakit? Wala po siyang lining. Kasi po, ang gumagana doon ay yung torque converter. Yung torque converter, meron po yung fluid coupling sa loob. Kung kayo po ay nag-aral ng mechanical engineering, no, alam na alam nila yan sa thermodynamics. No? Yung fluid coupling doon, walang koneksyon. Yung dalawa, yung turbine, saka yung impeller, kapag ka yun ay umiikot, yung torque converter, wala silang koneksyon, walang masisira. Wala ring mag-iinit. Yung sinasabi kasi ng vlogger na to, nag-iinit daw. Hindi rin mag-iinit kasi umiikot ngayon, dumadaan yung fluid, yung ATF, doon sa kanyang oil cooler. At iyon ay nakaminor lang. Mag-iinit ang isang torque converter kapag iyan ay humihila ng mabigat, may sobrang bigat ng load mo, tapos o kaya nilo-launch mo sa sakyan mo, talaga napakalakas ng arangkada mo, diyan nag-iinit ang torque converter. Pero sa minor, sa traffic, parang tinitimpla mo, walang problema. Iba kasi yung overheat doon sa umiinit, di ba? Merong umiinit na parang nilalagnat ka lang. Pero iba talaga yung sobrang init. So, sa traditional na automatic transmission, hindi yan parehas doon sa DCT. Sa DCT, may clutch na mapupudpod kapag ka tinimpla mo. So, yon ang dahilan kung bakit ang iyong DCT transmission ay masisira kapag ka ganon ang manner ng pagmamaneho mo. Kaya po mga kapatid, sa DCT transmission, kapag i-start mo na ang engine mo, apakan mo muna ang preno, tapos kapag iyan na inilagay mo na sa drive, hindi pa po naka-engage yan kasi nakaapa ka ng todo doon sa iyong brake pedal. Mag-i-engage lang ang primera niyan kapag ka binitawan mo na ang iyong pedal. Kasi yun yung parang nagiging switch din niya kung kailan mag-i-engage yung primera mo. Kaya nga po, kung halimbawa, binigla mo ang pagbitaw doon sa brake pedal mo, bigla rin kakapit yung mga lining niyan doon sa loob ng iyong transmission. At iyon ay pwedeng makasira ng iyong DCT transmission. So mga kapatid, uulitin ko lang. Kapag kayo ay naka-automatic transmission, mapa-traditional, or mapa DCT transmission, napaka-importante po na kapag kayo ay may pansamantalang paghinto lamang, ay ilagay mo lang sa drive, mamreno ka, sa automatic transmission na traditional, nakahinto lahat yan. Ang gumagana lang ay yung impeller ng torque converter at yung pump para hindi mag-init or mag-overheat ang automatic transmission fluid. Sa DCT naman, kapag nakadrive ka, at namreno ka, itinodo mo ang apak sa preno, hindi rin kumakambyo yung primera kahit sabihin mong nakadrive ka. Naka-disengage pa ngayon yung primera.
Mag-i-engage lang ngayon ang primera ni DCT kapag binitawan mo na ang preno. Yun nga ang panimpla mo ngayon sa mga DCT na transmission. Ngayon, bawat cambio niyan, ang tutulong naman dyan ay yung sinasabi ko pong servo motor na iyon naman ay pinagagana na ng computer box ng isang DCT transmission. Kaya po mga kapatid, kapag ang isang DCT naluluma na, diyan mo ngayon mararamdaman na kapag ikaw ay nakadrive, ay nanginginig na ang iyong engine, nanginginig na ang body ng iyong sasakyan. Kasi po, hindi na halos ma-adjust nung dalawang motor na yan, yung lapat, yung timplada ng iyong clutch. Kasi nga po manual yan eh. Halimbawa, nag-wear and tear na yung mechanical part sa loob ng iyong DCT transmission. Ano yun? Ang lining mo medyo nabawasan na. Ang clutch fork mo, ganun din. Maging yung release bearing, pati yung pressure plate. Nagkaroon na ng pudpud yan, nagkaroon na ng wear and tear. Mahihirapan na ngayon maka-adjust yung servo motor mo. E paano kung ganito? Kung magmaneho ka, nilalagay mo sa drive, neutral. Yung DCT na sasakyan mo, na transmission mo, mantakin mo mga kapatid, ilan yung pyesa na pwedeng nagpapabalik-balik, lalong-lalo na yung importanteng servo motor na sinasabi ko sa inyo, drive, neutral. Pansin nyo sana yung normal lang, yung automatic na pagana lang niya, na kapag ikaw ay nakadrive, binitawan mo ang preno mo, i-engage ngayon yung primera, ganun lang dapat yung normal niyang trabaho. Pero ikaw, pag hinto mo sa traffic, drive, neutral, o lalagay mo sa neutral, disengage ngayon yung lahat yun. Tapos inilagay mo na naman sa drive, o kapit na naman, adjust na naman yung motor mo. Samantalang halimbawa lang, na ikaw ay nakadrive ka, nakapreno ka, hindi ngayon naka-engage yung mo, nakaabang lang. Yung lining mo nakakapit na doon sa pressure plate at doon sa flywheel. Mas less yung mga masisirang pyesa. Kaya nga po, kung tatanungin nyo, yung maraming mga nakaiintindi ng operation, ng automatic transmission, pati yung mga DCT transmission, ba? Tignan nyo po, yung mga nakakaintindi po talagang ang kanilang sinasuggest, ilagay mo lang sa drive. Kasi nga po, sa DCT, pag nilagay mo sa drive, disengage yung primera. Mag-i-engage lang yan kapag binitawan mo na ang iyong preno. O, nakuha mo ba na nanonood po sa aking vlog? Hindi ko sinasabing mali kayo na yung mga ipinipresent nyo. Wala po akong ganun. Kung yan ang pananaw mo, kung yan ang nalalaman mo, walang problema. Hindi ko kayo kinokontra. Pero ito, ipapaliwanag ko lang kung ano talaga yung operations ng isang automatic transmission na automated na DCT at yung mga traditional na automatic transmission. Meron nga po kaming ginawa dito, napalitan na ng complete set, no, yung assembly ng DCT clutches, napalitan na. Dinala ngayon dito sa amin. Kasi may problema pa rin, nagje-jerk pa rin, nanginginig pa rin, at hindi po maganda talaga yung takbo ng kanyang Ford na DCT ang transmission. Eh bakit po ganun? Hindi siya nag-relearn, hindi siya nag-adjust sa scanner. Hindi pwede dito yung mga ordinaryong scanner. Bakit po? Kasi i-relearn mo yan para yung settings ng servo motor na yon, yung settings ng transmission na yon, maka-adapt siya ngayon doon sa mga bagong pyesa. Kasi sa mahabang panahon na ginamit mo yan, yung mga motor po na yan ay naka-adapt doon sa lumang pyesa na napudpud na nasira na. Kaya pag kayo ay magpapalit ng DCT clutch, kailangan nyo pa rin i-relearn yan after na mapalitan nyo na. Mga kapatid, meron pa pong part 2 itong presentation ko po na ito, itong vlog po na ito. Kasi meron pang wet DCT. Baka magtanong kayo, paano yung mga wet DCT? Kasi itong binanggit ko po sa inyo, ito yung mga dry DCT na mas madali itong masira, mas madali itong masunog. Gawa nga nung yung nagpapalamig sa kanya ay air-cooled lang. Kaya po, madali siyang magkaroon ng problema. Pero ina-advise ko nga po sa inyo, itong DCT transmission nyo, huwag nyo po yung gawin parang katulad nung traditional na automatic transmission. Magkaiba po sila ng trabaho. Pero nananatili po ako, ang stand ko, kapag kayo ay nasa mga short stops lang, mga 2 minutes, 3 minutes, apakan nyo na lang ang preno habang kayo nakadrive. At kapag umabante na, okay, bitawan mo lang ang preno, accelerate ka. Ganon din po sa DCT. Para po mas maingatan ng inyong mga transmission, hindi po siya magkaroon ng mabilis na pagkasira. So abangan nyo po, gagawa pa ako ng vlog tungkol naman doon sa wet DCT at pati yung sa AGS. Isasama pa rin natin itong mga napag-usapan po natin na ito. Okay mga kapatid, sa muli hindi po makakatulong yung drive, neutral. Tandaan nyo po yan. Hindi po makakatulong yan.
Kung alam nyo kung paano mag-operate ang isang automatic transmission, mapa DCT or traditional na automatic transmission, ikaw mismo, sasabihin mo, drive na lang at mamreno po ako. Ngayon, yung mga nagsasabi, ano pa ang trabaho ng neutral? Ang neutral, para po yung kanin. Maya't maya ay nagagamit mo yan, hindi mo lang napapansin. Bawat paglipat mo ng kambyo, dumadaan yan sa neutral. Tandaan mo po yan. Yan po yung neutral, yung walang engagement. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. Peace po tayo. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat.